Maraming salamat sa pagkakataong ito. Una-una sa Diyos. Sir, tanong ko lang po, ano na po nangyari? Kamusta na po yung anak niyo po ngayon na may sakit po? Yung anak ko po ngayon ay 3 taon na po. 9 na beses na po siyang na-admit. At 1 beses po, tinanggihan po siya, natubuhan po yung anak ko. Akala ko mamamatay na anak ko. Diba? Alam ko kung anong mangyayari. Pero pag mahirap ka, kawawa ka. Kaya kailangan mag-voice out ka talaga. Ang bansa natin parang lalo na sa larangan ng politika, lalong lumalala. Ito lang issue ng political dynasty, tingnan naman natin ngayon. Yung Tulfo, 3 ng posibleng maging senador. Ano na bang nangyayari sa bansa natin? Maayong adlaw gid sa aton nga tanan. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon. Opo. Nakita po namin, sir, ay tulad po nabanggitin nyo kanina, kayo po ay nanalo ng Ramon Magsaysay Award. Yes po. Sabi po daan nila, Katutoy, bakit ka tatakbo dyan? Nakapag-aral ka ba? At mayroon akong isang kurso na dala-dala. Ano ito? Kursunada. Kursunada tayo. Magandang hapon po sa ating lahat. Bago ang lahat ay nais kong pasalamatan ang ating Panginoon sa magandang panahon at malakas na pangatao na binigay niya sa atin. Ako po ay nag-file ng Certificate of Candidacy para tumakbo ulit ng senador at ipagpatuloy ang aking advokasya para labanan ang korupsyon. At marami po tayong sa aking panunungkulan sa Senado. Nung nakaraan ay mayroon po tayong investigahan ng mga korupsyon sa ilang ahensya ng ating gobyerno at mayroon tayong inabolish na ahensya ng gobyerno na source of corruption, which is yung road board. Inabolish natin dahil redundant siya sa trabaho ng DPWH. Not only that, inimbestigahan natin yung issue ng road right of way na malaking halaga, billions of pesos ang ninanakaw doon. Ang daming anomalya. At hindi lang po yan, marami tayong mga ebidensya, yung mga korupsyon na hindi katanggap-tanggap sa aking damdamin na makita dito sa ating bansa. Dahil ako'y naniniwala, kaya naghirap ang ating bansa, kaya naghirap at nagdusa ang sambayanang mga Pilipino. Maraming mga walang trabaho, bagsak ang ekonomiya natin dahil po yan sa korupsyon. Ang korupsyon talaga ang kanser ng ating bansa. Correct me if I'm wrong, yan po ang dahilan bakit sadsad, bagsak ang ating ekonomiya at ang daming mga Pilipino na walang trabaho. Wala pong mangyayari sa bansa natin, walang mangyayari sa kinabukasan natin kung hindi po tayo lalaban at labanan ang korupsyon ng ating bansa. Kailangan pigilan po ang korupsyon dahil ang korupsyon po sa aking kaalaman, sa aking nadiskubre, yan po talaga. Ginagawa nila ang politics as a business. Yun po ang pagkaiba. Maraming salamat po sa inyong lahat at naway pagpalain palagi tayo ng Panginoon. Maraming salamat, Senator. Question na po sa media. Anyone? Okay. Sherry Ann Torres, ABS-CBN. Sir, magandang hapon. Hi, sir. Sir, nung 2022 presidential elections, isa kayo dun sa naging hardest critic ni dating nung nooy candidate na si Ferdinand Marcos Jr. Gaano kahirap sa inyo para mag-consider na una, lumipat sa kanyang partido at ngayon ay tumakbo sa ilalim ng party niya? Hindi naman po nag-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. Ang tinanong lang ako ng media noon,
na about sa korupsyon. Sabi ko, kung may ninakaw, dapat ibalik. Kung may ninakaw, ay, ang konstitusyon natin, ang gobyerno natin kailangan ng due process. And then, sa aking pagkakaalaman, bayan, siguro sa habang panahon, ito, imulat natin ang mga mata natin dahil may matatalino naman tayo. Imulat natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May korap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Sige. In reality lang ha, in reality lang. Ngayon, hindi kurap ang bansa natin, sad-sad tayo. For how many decades, pabagsak ng pabagsak ang ekonomiya natin. Maraming mga Pilipino na walang trabaho. Yan ang hinahanap ko. Yan ang gusto kong i-establish, yung legacy. Na makagawa tayo ng legacy dito, hindi para magpayaman. At nakita ko ang programa ng Pangulo dito sa bagong Pilipinas na magkaroon ng trabaho ang bawat Pilipino, umasinso ang pamumuhay ng bawat pamilya. Hindi ba dapat suportahan natin? Hindi pa maganda yan? Sa lahat ng mga nag-criticize sa ating administrasyon, mag-isip po tayo. Hindi ito labanan ng bawat pamilya, kundi ipinaglalaban natin dito ang kinabukasan ng ating bayan, kinabukasan ng sabayan ng Pilipino. Lilipas lang din tayo lahat. Alalahanin natin, lilipas lang din tayo. Kahit ano ka man ka-powerful, kahit ano ka man kayaman, kahit ano ka pa kasikat. Tandaan ninyo, pag wala na tayo doon sa mundo, ang maalala ng tao yung ligasiya na nagawa mo sa taong bayan. Ligasiya na nagawa mo sa buhay kung sino yung natutulungan mo. Pero kung ang ligasiya mo, pangit, masama, magnanakaw ka, hindi ka makakalimutan ka ng susunod na henerasyon. Yun po ang advokasya natin. Yan po ang hinahangad natin. Kaya nandito tayo, tumatakbo para ipaglaban ang sabayan ng Pilipino. Kawawa ang mga mahihirap na tao. At lagi lang naluluko pagdating ng eleksyon. Ang daming pagdating tuwing eleksyon, masakit sa loob ko na makita ang babait lahat ng mga kandidato. Puro pangako, puro pangako. Yun po ang nakikita ko, puro pangako, puro pangako. Kung lahat yung mga pangako na yun natupad, ang yayaman na ng bawat Pilipino, ang yaman na ng ating bansa. Bayan, imulat natin ang ating mga mata. Yung korupsyon na yan, yan ang pinaka-sintro ng problema ng ating bansa. Ultimo revenue income ng ating gobyerno nawawala na. So yun po, kailangan mag-isip tayo ng mabuti. Maraming salamat po. Sen, follow up pa na isa. Para rin maging fair. Kasi isa yung family ninyo, ngayon ang parang ang madalas na sinisilip ng mga critics, ng mga tumatakbo, lalo na yung mga independent, yung pamilya na sabay-sabay na tumatakbo. At marami ngayon nagsusulong na meron isang grupo, alyansa na nagkakaisang mamamayan, 6 ang tawag sa kanila. Nagko-compile sila ngayon ng mga political families na sabay-sabay na tumatakbo at plano nilang kasuhan. Ano po masasabi po ninyo dito? Yun po kasing tinatanong ninyo na about sa dynasty. Alam niyo po ang constitution natin, ang batas natin nagsasabi na lahat may karapatan na tumakbo basta ikaw ay qualified sa mga requirements. Ano yung qualification na yun? Marunong ka bumasa, marunong ka sumulat. Pagka hindi mo pinatakbo yung isang tao, inalisan mo ng karapatan. Contradict naman doon sa ano. Ngayon, yan ang clamor nila. Kung may batas na mapasa about sa anti-dynasty, why not? Bakit hindi natin sundin? I-implement natin. Wala pong problema. Ang akin dito hindi para sa pamilya. Ang akin dito hindi para sa sarili ko. Kundi para sa bayan. Kung paano umunlad ang ating bayan. Pero
sasabihin ko sa inyong totoo, ito ang reality sa larangan ng politika ngayon. They make politics as a business. 98% o 99% dito sa bansa natin. Hindi ko naman nila lahat. Mayroon namang mga honest dyan, pero pag nandyan na sa posisyon, gahaman sa pera, gusto magpayaman, at hindi iniisip ang kinabukasan ng mga Pilipino. Iniisip ang kinabukasan ng sambayanang Pilipino at sa mga susunod pang henerasyon. Katulad ng sinasabi ko, ulitin ko ulit, tandaan ninyo, lilipas din tayo dito sa mundo. Wala tayong madadala. Kahit ano ka pa kayaman, kung sino ka man, wala tayong madadala dito sa mundo, doon sa hukay, sa libingan natin. Yan lang po, alalahanin natin. Maraming salamat po sa inyo lahat. One last question, very quick. Robert Mano, Teleradyo. Bert, less than 1 minute, okay? Hi sir, magandang hapon. Mabilis na tanong lang sir, kung pag nagbo-boxing kayo naabangan ng public yung inyong laban, sa pagbabalik nyo sa Senado, ano yung mga dapat nilang abangan, yung mga panukalang batas na ipupush po ninyo? Thank you. Alam mo, may mga importante akong batas na naipasa nung ako ay senador. Mayroon tayong naipasang 51 laws na sa Senado. At isa sa pinaka-importante doon na gusto ko yung Bible holiday. And then yung pangalawa, yung OFW handbook na hindi pa na-implement. Maganda sana yon para protection sa ating mga OFW. Para in case na may mga emergency, mayroon silang matawagan, mayroon silang masasandalan. Dapat, I'm hoping na magkakaroon na ng budget at ma-implement na yung OFW handbook. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagkakataon na to. God bless. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Una-una sa Diyos. Ako si Nelson Ancaas, maaaring maging madamdamin talaga ako. Kasi nandito ako bilang... Di alam ba? Nandito po ako bilang ama. Kailangan ko po i-voice out kung ano po yung nararanasan po namin. Ako po ulit si Nelson Ancaas from San Jose del Monte, Bulacan. Graduate po ako ng business ad at isa po ako ngayon kasalukuyang street food vendor. Meron po akong anak na may sakit na congenital adrenal hyperplasia. Ito po ay isang rare disease, lifetime na gamutan, lifetime laboratory, lifetime check-up. Ang mga gamot po nito ay made to order. Simula po nung nag-file ako 2021, mas lumabas po yung mga tao, yung mga magulang na may anak na ganito. Sa kasalukuyan po, meron po ako na buong grupo. Mahigit po kami 100. Bakit ako naiiyak? Kasi bumabalik yung mga naranasan ko, yung mga nakikita ko, yung mga narinig ko sa kapwa ko magulang. Alam niyo kung bakit? Bakit ako nandito? Kasi para ipakita sa Pilipinas, kay Mr. President, kay DOH, kung paano ang sistema nyo sa rare disease na congenital adrenal hyperplasia. Alam niyo po ba napakahirap? Napakahirap po kasi nagkaroon po ng newborn screening 1996, 2016, pinasa ang Rare Disease Act, ang batas na nagbibigay para ma-improve ang healthcare system sa mga rare disease. Subalit hanggang ngayon, as in wala pa po isang gamot na hydrocortisone emergency kit. Alam niyo po ba kung gaano kasakit yun? Nakaraan lang po, meron po isang namatay from Palawan. Dahil po malayo ang travel nila, umaabot ng 3 to 4 hours. Kung meron po sana ang emergency kit, mabubuhay po sana ang mga bata. At saka po, meron din po silang laboratory na 17 OST po. Ito po ay meron lang sa Manila Endocrine, sa PGH, at saka sa Davao Doctors. Pag malalayo po sila, pinapadala pa po nila yung blood sample para po gawin. Ganun po siya kahirap. Kaya sana, Mr. President, DOH, sana baguhin na natin to. Baguhin na yung sistema na nagpapahirap. Kuya, bakit patuloy na mamatay yung mga ganitong bata? At saka sa DSWD po, nananawagan po ako. Kasi gagaya po ngayon, paglalapit ka ng gamot,
bibigyan ka na schedule, December pa po. Napakalayo, yung gamot gagawin pa po. Bakit hindi nyo po baguhin? Di ba? Kung talagang minamahal nyo ang ating healthcare system, bakit? Gaya sa PGS, doon kami nagpapagamot. Maraming umaasa. Ang yung ginagawa ng gobyerno natin ngayon, binabawasan yung budget. Sa bawat pagbawas yun ng budget, buhay po, sana yung naging kapalit po noon. Sir, excuse me po. Ayun po. Bana po tayo. Magsasagot na po kayo sa line of media, no? 8 minutes po, ano? Okay, thank you. Katanungan po from the media. May magtatanong po. Okay, go ahead, Nico Bagsik. Pasensya From na po. Teleradyo. Talagang kasi nagre-reflect po sa akin talaga yung yung mga Okay lang po nakaraan. yun, sir. Okay lang. Teleradyo po, Nico Bagsik. Microphone, pakipasa lang po. Magandang umaga po, sir. Sir, tanong ko lang po, ano na po nangyari? Kamusta na po yung anak niyo po ngayon na may sakit po? Ay, yung anak ko po ngayon ay 3 taon na po. 9 beses na po siyang na-admit. At 1 beses po, tinanggihan po siya, natubuhan po yung anak ko. Akala ko mamamatay na yung anak ko. Diba? Alam ko kung anong mangyayari. Pero pag mahirap ka, kawawa ka. Kaya kailangan mag-voice out ka talaga. At saka isa pa po yan, simula noong 2021, naranasan ko na po, kagaya po pagbibili kami ng gamot. Yung gamot po ay meron po kaming PWD. Kasi rare disease po, congenital adrenal hyperplasia, number 1 sa listahan ng DOH po. Number 1 po. PWD dapat po meron discount. Pero bakit po? Bakit kami nagbabayad ng ng tax? Di ba dapat exempted? Kaya nananawagan ako kung sino man ang pwedeng tumulong sa akin na sana baguhin na natin to. Darating ang araw, maging kwento na lang ako. Darating ang araw, mawawala tayo sa mundo. Pero baguhin naman natin to para sa mga darating pang mga bata, para mabigyan panalo sila ng magandang ng pag-asa para sila mabuhay. Meron din po akong papakita. Ito po ay isang, anday lang po Pasensya na. Kagaya po, nananawagan po ako kay Sir Rapi Tulfo. Sana mapansin niyo ako. Sa kagustuhan ko pong magbago para sa congenital adrenal hyperplasia dahil ang dami ko nakilalang batang namamatay. Masakit. Kaya ako siya ginagawa. Lumapit ako sa kanya. Sa estasyon niya, humingi ako ng referral para mabago, lalo na pagdating sa gamot, na mabigyan kami ng discount. Kasi pag ginamit namin yung PWD ID, ang nangyayari, sa harip na makamura, napapamahal kami. Ang dahilan daw ay dahil sa rules ng government. Ibig sabihin po, wala sa company, kundi nasa rules ng government. Ibig sabihin, dapat amyendahan. Dapat baguhin. Bakit ganun, di ba? Kaya sana, si Rapi, mapansin niyo ako. Para dito, kasi lumapit pa ako nito, 2023, December 15 po. Hanggang sa ngayon po, kailangan ko pa po ng tulong. Sige po. Meron pa pong isang tanong, sir, from Sir? ABS-CBN, Sherry Ann Torres. Sir, Sige po. kaklaruhin ko lang. Ang pangalan nyo, Nelson. Ancahas po. Nelson. Opo, Ancahas. Ancaas. Sir Nelson, kayo, kaklaruhin lang din namin. Nag-file kayo ng COC. Gusto nyo tumakbo bilang senador para baguhin nyo yung, sabi nyo, mali na healthcare system sa bansa. Tama po? Kaya po ako nag-file. Real talk lang po tayo. Alam naman natin, alam ko rin sa sarili ko yun, na pag wala kang pera, tatanggalin ka. Pero mas mahalaga pa rin sa akin bilang magulang, at alam ko magulang din kayo, na dapat baguhin na yung para sa rare disease. Bigyan ng attention, lalong-lalo na sa congenital adrenal hyperplasia. Ito po ang aking advocacy. Ayun po, maraming salamat po. Okay. Last question po. Last na lang. Sir, last na lang. Last na lang po. Sino pa magtatanong? Meron pa po ba? May additional catches? Go ahead. So, kumbaga sa ine-expose nyo yung mali at kayo, maghahain kayo ng panukalang batas kung kayo magiging senador tungkol doon? Ang katotohanan po talaga, sabi ko nga, real talk lang tayo, alam ko naman tatanggalin ako. Tatanggalin talaga ako. Pero kung merong isang himala, kung may pagkakataon, gusto ko pong tutukan yung sa mga rare disease na PWD po. Dapat talaga, may mga batas na tayo Kailangan na lang ayusin, i-reviewin. May mga bagay na kailangan lang i-revise. Kagaya na lang sa DSWD. Kapag rare disease, dapat
kapag made to order yung gamot, hindi mo na dapat bigyan ng schedule. Bigay mo na kaagad. Kasi yung gamot darating 7 to 14 days. Nasaan ngayon yung maagap at malasakit? Nasaan ngayon yung ganong katalog? Kaya sana, Secretary DSWD Gatchalian, marinig niyo po ako. Sa totoo lang po, sa DSWD, pag pumupunta pa ako, talagang kailangan mong makiusap para pagbigyan ka. Kailangan mo nang umiyak. Akala mo naman sa kanila yung pera. Ayun po. Kaya sana baguhin na natin ito. Okay, maraming salamat, sir. Tapos, yan na po ang last question nyo, ha? Okay. Magandang araw po sa ating lahat. Good afternoon, everyone. Hello to all the familiar faces here. Ako po si Senator Bam Aquino and kaka-file lang po natin ng ating bid for re-election back in the Senate in 2025. Alam niyo po, no, dito lang po nagkukwentuhan kami, kasama namin yung mga sektor ng magsasaka, sektor ng OFW, at pinagkukwentuhan po namin na ang iba't ibang sektor sa ating bansa nangangailangan talaga ng tulong. Kailangan po ng mga lingkod bayan na seryosong magtatrabaho para sa ating bayan. At naipakita na naman po natin noon na tumulong na tayo, nagbigay pansin tayo sa mga bagay na talagang mahalaga sa ating bayan. At kung papala rin po in 2025, yan po ulit ang gagawin natin. Magtatrabaho tayo para sa ating mga kababayan. Sisiguraduhin natin na mga bagay na mahalaga talaga sa taong bayan, yan ang bibigyan ng pansin ng Senado. Naipasa na po natin noon ang batas para sa libreng kolehiyo. Ngayon naman po, pag umiikot tayo, ang sinasabi ng mga nanay at tatay, Senator Bam, okay yung libreng kolehiyo pero kailangan pa rin ang trabaho ng anak ko. Kaya ang nais po nating itambal sa reforma para sa libreng kolehiyo, ang isang batas na magsisiguradong may trabaho ang mga kabataan natin. Reforma sa edukasyon po, whether grade 12, fourth year college, kailangan po ng siguradong trabaho ng ating mga kabataan. Libreng kolehiyo at siguradong trabaho, yan po yung nais nating maibigay sa ating taong bayan. At handa po tayo para sa kampanyang ito at mas handa po tayo para maglingkod ulit sa ating taong bayan. Thank you very much po and very happy to answer your questions for today. Salamat po. Question po. Go ahead, John. Inquiry.net. Sir, good afternoon. Hi, John. Napansin po namin na kasama niyo po si Mayor Magalong. Yes. Kasama niyo po ba sa slate kanina si Sir Ariel Querubin? At si Colonel Ariel, I think, is an independent candidate. Kami rin po, independent kami, meaning hindi ho kami kasama sa dalawang malaking bloke ngayon no, sa ating politika. Si Mayor Benji is a good friend at siya po ang chairman ng Mayors for Good Governance. At sabi nga po niya, yung presensya niya, ibig po sabihin nun ay may tatak good governance din po tayo. Kaya nagpapasalamat kami sa kanya sa kanyang pagsama sa atin. Yes, sir. Just one from my end, sir. Yes. Are you trying to, with this is this trying to distance from the former liberal, sir? Well, Branding? actually, umalis na ako sa Liberal Party. I'm now in a new party, ang Katipunan na Nagkakaisang Pilipino. Isa itong partido na binuo noong 2021 para sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo. Pumayag po ako maging chairman ng grupong ito. Puro mga young leaders po dito, mga kabataan na young councilors, young board members. We're still in coalition with the Liberal Party. In fact, ang katandem po natin ay si Senator Kiko Pangilinan ng Liberal Party. So meron pa rin po tayong ties with the LP, but right now, I'm the chairman of the newest political party in the Philippines. Ms. Sandra Thank you, John. Aguinaldo. Sandra Aguinaldo, GMA7. Hi, sir. Hi, Sandra. Paano po kaya kayo makikipag siguro trabaho no in pushing for legislation with Marcos in Malacanang and of course yung history kasaysayan po no ng inyong pamilya na meron din pong kasaysayan na hindi kumbaga, dati po kayong political foes, with the family of former president. Yes, thank you, Go ahead, Sandra. sir. Actually, sa ating pong kasaysayan, maraming beses na nagka-President Marcos, Senator Aquino, or President Aquino at Senator Marcos. Hindi na po ito bago. No? Nung presidente po si Ferdinand Sr., si Tito Ninoy ay isang senador. Nung presidente po si Pinoy,
Si BBM naman ay isang senador. So baka nga po nararapat lang na magkaroon ulit ng tambalan na yan, no? In the past, naipakita naman po natin na kahit hindi tayo miyembro ng mayorya, kaya nating ipatupad ang pinakamahalagang batas para sa ating bayan. Yung batas po para sa libreng kolehiyo, naipasa po natin yan during the Duterte administration at bilang isang deputy minority leader. So kahit tayo po noon ay nasa leadership ng oposisyon, naipasa pa rin po natin ang isang batas na mahalaga sa taong bayan at sinuportahan ng Administrasyong Duterte nung panahong yun. In fact, yung batas po para sa libreng kolehiyo, 7 taon na po yan, and tayo po yung principal sponsor. Pinirmahan ni President Duterte, implemented first during the Duterte administration and still implemented during the Marcos administration. So kami naman po natutuwa na implemented yung batas natin at ang sinusulong po natin, unang-una, mapalawak at mas mapalaki pa ang mga benepisyo ng batas para sa libreng kolehiyo, maisama rin ang mga kabataan na nasa pribadong eskwelahan na nangangailangan, mas dumami ang mga kabataang makakakuha ng tulong at itatambal pa natin dito yung mga reforma upang masigurado ang trabaho para sa mga graduate natin. So hindi po hadlang yung pagiging member ng ibang partido dito po sa mga importanteng bagay sa ating bayan. And I think our track record has shown na kaya po yan. In fact, kapag galing rin sa ibang partido, yung mga senador natin sa administrasyon or doon mismo sa Senado, mas gumaganda at mas napapalakas ang mga batas para sa taong bayan. Thank you. Ms. Cherian Torres, ABS-CBN. Hi, sir. Good Hi. morning. Opo. Sen, alam naman na lahat kung qualification, qualified, highly qualified. Thank you. Oo. Ang issue lang kasi, yung pagdating doon sa, syempre, yung machinery, Yes. napapalibutan pa kayo ng mga political dynasties and political organizations. So, paano nyo tinitingnan para mapalakas yung kampanya nyo at mabalik sa dati? Kung ano man yung influence or attractions nyo sa voters. Yeah. Unang-una siya, no, hindi na to tungkol sa pagbabalik sa dating gawi. There's a new way of campaigning now. Bago na yung paraan, of course, heavy on social media and heavy on volunteerism. Nakita natin nung nakaraang 2022 campaign na maraming taong naghahangad ng pagbabago sa ating bansa. Mahalaga lang na mahikayat natin silang lumabas ulit, magkaroon ulit ng boses at tumulong ulit sa ating kampanya. Honestly, pag nakikita namin kung nasaan kami ni Senator Kiko ngayon, nakakatuwa. Kasi hindi pa kami naglalabas ng ads, hindi pa kami, yung mga volunteers, ngayon pa lang nag-start mag-organize, and yet nandun na kami sa striking distance. So you can expect next year, kapag nagbuo-buo na yung iba't ibang volunteer groups, nagkaroon na ng organization, and unti-unting nabubuhay na ulit yung iba't ibang mga grupo, you can expect na tataas yan. And sabi ko nga, alalahanin lang natin ang lahat ng mga lumabas, tumaya, nagkaboses, tumulong, nag-house to house, nag-abono in the last campaign at more than enough na po yan para maipanalo kami ni Senator Kiko. Kumbaga sa sir, hindi kayo nasisiraan ng loob whatsoever dun sa mababa na rating na nakukuha po ninyo? Actually, kung tutusin, mataas nga yun eh. Kung titingnan mo lang yung gastos ng mga iba naming katunggali. Diba? Many of the people there have been spending for ads, napakaraming tarpaulin, napakaraming mga tulong na ibinibigay sa iba't ibang mga paraan. At yung kampanya natin, pasimula pa lang. So actually, yung pwesto natin, very encouraging. At makikita natin, gaya nung nakaraang kampanya, kahit magsisimula yan sa medyo mas bababa ng konti, aakyat yan at makikita natin yan sa mga susunod na buwan. Okay. Gabriela, Daily Tribune. Pakipasa ng microphone, please. Good afternoon po, former Senator. So, Hi, Gabriela. We all know naman po na you failed to win your re-election bid in 2019. So, ano po kaya yung mga changes or strategies na gagawin niyo po come 2025 elections? Thank you. Yes. I think nung nakaraang mga kampanya kasi, yung paraan ng pangangampanya, medyo nag-catch up na rin yung mga grupo namin eh. And of course, we're talking here about social media. Pangalawa, nakita natin nung 2022 na willing lumabas yung mga tao. Na ang mga Pilipino, kahit anong kulay pa sila, naghahangad din ng pagbabago. Naghahanap ng mga tao na tututok sa mga problema nila. Hindi lang sa mga away politika.
So palagay ko yung dalawang factor na ito, mas malalim at mas masinsin na social media strategy at yung pagsandal sa mga volunteers natin na nandyan pa rin at buo pa rin sa buong bansa. Yan yung magbabago dito sa ating kampanya. In 2019, napakahirap nung laban na yon, no? And kung tutuusin, medyo miracle na nag-end up tayo kung saan tayo nag-end up nung panahong yon. But iba na rin yung political situation ngayon, and nakita natin from the last campaign na napakaraming Pilipino na naghahanap ng iba naman. So kami po nakaasa dyan. Even some of the surveys show na maraming nagsasabi na independent-minded o hindi kaya hindi nag-identify with the two big groups. Maraming ganyan na Pilipino at palagay ko, ito yung panahon na makikita natin silang lumabas ulit, magkaboses ulit at lumaban muli. Okay, tapos na po 8 minutes. Maraming salamat po. Thank you everyone. Maraming salamat. We look forward to exciting campaign. Salamat po. Sir, another photo. Magandang araw sa ating lahat. Kinabahan ako doon. Sikat yung nauna. Maayong adlaw sa tanan. Maayong adlaw gid sa aton nga tanan. Buenas a todos. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Roberto Cadudoy Balyon. Ay tumakbo at pinatakbo at pinafile at pinaakyat dito para bilang senador ng bayan. At bago po ako magsimula, ako po ay magpakilala. Si Cadudoy po ay leader mangingisda, kasamang magsasaka, katutubo, kababaihan at kabataan na nagsusulong ng agrikultura, pangisdaan, pangkalikasan at pangkabuhayan. Nandito po ako para tulungan po ang ating bayan, ang ating mga mambabatas sa mga programang isulong para sa kabutihan ng ating bayan, lalong-lalo na sa mga laylayan at mga marginal sector. At bago po ang lahat, ako po ay ginawaran noong 2019 sa istorya ng Pag-asa Cadudoy National Champion under the former Vice President Leni Robredo. At itong 2023, tayo po ay ginawaran ng Asian Leadership Award on Poverty Reduction Program. At itong 2023 pa rin, tayo po ay ginawaran ng Equator Prize Award under the United Nations Development Program. At ang pinakamalaki po at pinakataas na ginawad po sa atin, itong Ramon Magsaysay Award po ng 2021. At dahil sa ginawa nating pagsusulong sa programa ng ating pangkalikasan, ng ating kabuhayan, para sa ikabubuti ng ating mga mamayan at lalong-lalo na sa sunod nating mga henerasyon. Yan po at maraming salamat. Okay, maraming salamat po, sir. May tanong po? Anyone? Surprise. Okay, Jean, go ahead. Philstar.com. Good afternoon po. Good afternoon. Anong mga batas yung gusto nyo i-advance pag nanalo kayong senador? Magandang tanong yan. Pag tayo pinalad at mabigyan ng pagkakataon, yung mga batas, yung mga experience natin at napatunayan na pwede pala. 3 E. Ano yon? Unang E, empowerment of our community, marginalized sector. Kasama yung ating pamahalaan, kasama ang lahat ng mga mamayan para isulong. Yung ipangalawang E, environment protection, restoration, management. Para makaroon tayo ng ika-3 E, economic development and growth. Unity, growth, development, and national development. Yun po ang ating isusulong batas. Alam ko may batas na yan, pero kailangan nating isulong palakasin at mabigyan ng ngipin ang batas na yan, ma'am. Pero may mga specific po ba na batas na kayong gustong baguhin o idagdag? Yes po. Ang isang specific na batas na gusto nating baguhin yan talaga, yung batas
yung sa climate change, yung Commission on Climate Change, na talagang magsusulong ng totoong protection sa ating kalikasan. Yun pong batas. Kasi malabo yung batas na ganyan eh. No? Magsabi lang, batas na nagsusulong, paano nating susugan at pangalagaan yung ating kalikasan. Pero walang batas sa climate change na nagsasabi na dapat bigyan ng mataas na pondo. Yun po ang ating isusulong. John, Inquirer.net. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon. Opo. Nakita po namin, sir, ay tulad po nabanggitin nyo kanina, kayo po ay nanalo ng Ramon Magsaysay Award. Yes po. Kayo po ba ang kauna-unahang aspirant sa pagkatandaan nyo po ng Ramon Magsaysay Award? At saka, ano po yung nakikita ninyo na parang bentahin nyo po sa mga ibang kandidato? Ay, magandang tanong. Sabi po daan nila, Katutoy, bakit ka tatakbo dyan? Nakapag-aral ka ba? Sabi ko, at least proud ako na graduate ako sa high school at nakapagtapos ng vocational course. At mayroon akong isang kurso na dala-dala. Ano ito? Kursunada. Kursunada tayo. At kahit hindi ako graduate sa Universities of the Philippines at sa labas or sa anumang university dito sa Pilipinas, pero ang hindi alam ng marami, graduate ako sa UEE. Ano yung ibig sabihin ng UEE? University of Actual Experience. At may PhD ako. Pero ang ibig ko sabihin ng PhD, person with high dedication. Dedicated ho tayo sa anumang laban at sa pagdating ng panahon. Kasi kung hindi tayo dedicated, walang mangyari sa atin. Kahit gaano natin katalino, kahit gaano natin kagaling, kung wala tayong kursunada at walang dedikasyon, walang mangyari sa atin. Yun po. Salamat. Ma'am, one on my end. Okay, go ahead, Iho. Bilang kayo po ay mangingisda, alam naman po natin yung mga hinaharap na suliranin ngayon ng ating mga kababayan sa Scarborough po. Ano po ang nakikita nating magagawa natin sa Senado para po maprotektahan po natin sila? Magandang tanong. Kasi kung nakikita nyo doon sa EDSA noong nakaraang December hanggang February, malaki po ang nilagay nila na billboard doon. Atin ito, West Philippine Sea, atin ito. At ako ang nilagay nila dyan, ibinitay nila ako doon. Kasi isa ako sa mga conveners ng West Philippine Sea, atin ito. At ang panawagan ko ganito, walang imposible kung tayo maninindigan at magkakaisa. Kasi nagawa na natin yan. Kung nagawa natin noon, mag-people power dyan sa EDSA. 1 and 2. Ang panawagan natin, kung manindigan tayo magkakaisa, pwede rin tayo mag-people power dyan sa Scarborough at Philippine Sea at akinin. West Philippine Sea atin ito. Sa mga Pilipino ito. Isusulong natin yan at panawagan. Salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Attorney Ricky Tumutorgo. Ako po ang first nominee ng Bunyog Party List. Ang bunyog po ay salitang Bicol na ang ibig sabihin po ay pagkakaisa. Kami po ay hindi lang party list. Kami po ay isang national political party. National political party kami na sumasali rin sa party list. Ako rin po ay isang political vlogger. Ako po ay sa YouTube. Ako po si Enzo Recto. Ang aming pong party list at ang aming political party, ang aming pong pinaglalaban, magkaroon na po ng reforma sa politika natin sa ating bansa. At magkaroon po ng mga pagbabago sa bansa natin. Kasi habang tumatagal, ang bansa natin parang lalo na sa larangan ng politika, lalong lumalala. Ito lang issue ng political dynasty, tingnan naman natin ngayon. Yung Tulfo, 3 nang posibleng maging senador. Ano na bang nangyayari sa bansa natin? Ang Villar, tapos na sana si Cynthia Villar, yun namang anak ang papalit, si Camille Villar. Tapos si Pia Cayetano, natapos na sana, akala natin hindi na babalik pa pala. Sa amin sa Camarines Sur, ang Villapuerte, lahat na halos ng pwesto, gobernador, yung second district, si El Rey Villapuerte, nagtapos na siya ng 3 terms. Ngayon naman, babalik siya sa gobernador. Yung anak niya naman na gobernador, papalit naman sa kanya sa Congress. Yung dating governor na anak niyang si Migs, na asawa ni Rachel Ann Peters, ngayon, 5th District Congressman.
So lahat yan nangyayari sa bansa natin. Kahit ang mga party list. Ang party list na para sana ito sa mga marginalized sectors, marginalized groups, marginalized political parties, kinuha pa rin ng mga political dynasties at mga traditional politicians. Kailangan na po nating baguhin ang politika natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Nasaksihan ng buong bayan ang nagawa at ginagawa ni Akbayan Senator Risa Ontiveros para sa bayan. Kung hindi dahil sa kanya, malamang ay hindi naiban ang Pogo at malamang ay hindi nakulong si Apollo Kibuloy. Kasama po si Congressman Percy Sendanya at si Dada Kiram Ismula. Nais po namin gawin sa Kongreso ang ginagawa ni Sen. Risa sa Senado. Imbis na yung interest ng sarili nilang pamilya ang isusulong ng mga uupo sa Kongreso, kailangan ng bayan ng mga mambabatas na makikipaglaban para sa interes at kapakanan ng ordinaryong Pilipino. Solid po, napaka-solid ang track record ng Akbayan Party List. Ang Akbayan ay naniniwala na ang power ng bayan ay nasa puwersa ng sambayanang Pilipino. Kaya sama-sama po tayong mag-akbayan para sa bayan. Thank you. Okay, question? Sino to? Michael Rogas, Radyo Pilipinas. Please. Thank you. Sir, magandang umaga po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Ang pagkakaalam po ng nakararami ay lalaban po kayong senador. Ano po ang nagpabago sa isip po ninyo at ngayon po ay nominee po ng Akbayan Party List? Bihira po yung dumarating na pagkakataon na maging bahagi ng isang talagang solid at mahabang track record na party list tulad ng Akbayan. At itong pagkakataon ay talagang matagal po namin na pag-isipan at nakita ko na pareho lang naman ang paglilingkod kung ikaw ay nasa House of Representatives o sa Senado. Kaya ako ay talagang happy na kasama ako ng Akbayan at first nominee. Sir, wala ho bang kinalaman yung hindi ho ninyo pagkakasama sa mga senatorial survey kung bakit nagbago ang isip ninyo at maging nominee po ng Akbayan na lamang? Alam nyo, imbes na maging senador. Well, sa lahat ng mga kandidato naman, tinitingnan po nila yung mga survey results. At maliban sa ang aking paniniwala at prinsipyo ay kapareho sa Akbayan, kaya principled decision po yon, ay tinitingnan din natin yung iba't ibang mga factor. Kasama na rin doon siyempre ang mga survey. Thank you so much po. Sherry Ann Torres, ABS-CBN. Sherry Ann. Hi sir, magandang umaga po. Percy, good morning. Attorney Chel, pa-explain muna, ano yung reason ba't kayo umalis sa KNP in favor of Akbayan? Well, unang-una, ako'y nagpapasalamat sa KNP. Talagang they took me as part of their family and I'm very thankful for that. As far as Akbayan is concerned, matagal ko na silang nakikita at nakakasama. Actually, noon pa, kahit nung ako'y human rights lawyer pa lang, nakakasama ko at nakakatrabaho ko ang mga Akbayan members at officers. At kitang-kita ko naman yung meron silang, sabihin natin, napakatagal na ng pagsisilbi at paglilingkod para sa Pilipinas na nung dumating nga yung pagkakataon, ay sabi ko, I'm very happy to join them. Sir, ang lower house, kilala natin sa, well, although ang Senate may mga compromise din naman yan, ano? Pero mas strong ang compromise, mga quote-unquote, mga kung ano-ano man yung mga deals, no? Hindi negative dun sa house. Kayo ba, handa kayong yakapin yung ganong klase na politika at paglilingkod, considering na yung sabi nyo nga, prinsipyado yung orientation ninyo
at mas maraming discussion sa House, yung kailangan talaga usapan, compromise, etc. Papasok ko kay Kong Percy yung mic. Maraming salamat po, Attorney Chel. Yung akbayan po sa kanya more than 2 decades of experience in the lower house, mula pa panahon ni Eta Rosales, noong 1998, hanggang panahon ni Risa Ontiveros, hanggang sa ngayon, isa po yung natutunan natin na posible kang makagawa ng mahalagang mga inisyatiba para sa reforma sa loob ng sistemang ito. Nariyan po yung Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms na ipanalo natin sa isang House of Representatives na puno ng mga landlords. Na ipanalo po natin ang Productive Health Bill at marami pang iba. So Akbayan is ready to engage in Congress and to form a reform bloc. Isang estratehiya na ginagawa natin sa loob ng mahabang panahon. From Rappler, Dwight. Hello po, good morning. Yung Akbayan po ay nag-take oath bago yung House break, but you're expected to just really assume the position and do get the job done on kapag nagbalik ang House sa session sa November. Iniintay ngayon sa House yung kung kailan ba magkakaroon ng impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Sa inyo po bang parte sa Akbayan, would you be willing to be the ones to file that impeachment complaint against the Vice President? Hindi pa po namin nakita yung articles, but we are very open to endorsing such a complaint. Thank you po. Are there any more questions? Wala na po. Thank you. Sir Jel. First name lang daw po ni Percy Sendanya, Dada Ismula. Third nominee po. Thank you po. Sa gitna na lang po ulit. Photo off, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Benamin Abalos Jr. Ako po ay isang abogado. Ako'y graduate ng Ateneo Law School. At ako po ay naging konsihal. Ako'y naging alkalde ng lungsod na Mandaluyong. Ang Mandaluyong po ay nung araw ay isa sa pinakamaliit na lungsod sa buong Metro Manila. Ang aming area ay 1,120 hectares lamang. Tatanggalin mo ang welfare bill dito na wala kaming tax. Ganun din po ang 6 hectares, 120 hectares ng wakwak, recreational, 6 hectares po ng mental hospital. Aabot po ito ng halos talagang napakaliit lang. Wala pa hong 900 hectares. Pero bagkus, maski maliit kami nangarap. At nung panahon ko po, ilang presidente ang nag-award sa amin. Inawardan kami ni President Aquino Pinoy ng Most Child-Friendly. Inawardan ako noon ni Pangulong Erap sa Malacanang ng Apolinario Mabini Award dahil kami ang unang-unang nagkaroon ng opisina para sa may mga kapansanan. Kami may pinakamataas na Nutrition Honor Award, the highest award for nutrition. At dahil po rito, alam namin may connection na nutrition dahil kailan lamang ang Mandaluyong ang nag-number 1 sa National Achievement Test for high school. Ibig sabihin yung mga matatalinong bata. No? Sumunod po dito ang tinatawag na Seal of Good Local Governance, ang pamantayan ng mga gandang pag-govern na isang lugar. 7 taon po ito, sunod-sunod ang Mandaluyong na binigay ng DILG. At kami pinarangalan ng United Nations Public Servants Award. Ito po ito sa Medellin, Colombia. Kami rin po ang pinarangalan na Most Business-Friendly City in the Philippines ng Philippine Chamber of Commerce. At ng Galing Pook Award, 2 beses po ito. At time's up. Time's up. Sige po. Sorry. At tanong na po, sir, sa media. Okay. We go with John, Inquirer.net. Sec, good morning po. So may we clarify, sir, are you now deemed resigned as the LG chief? Tama po yun. Kanina po, pag-file ko ho ng aking Certificate of Candidacy, deemed resigned na po ako. Sino po, sir, kapalit po ninyo? Sa ngayon po ay palamang OIC po muna ang pansamantala, pero antayin po natin ang anunsyo ng Malacanang po dito. Thank you, sir. Michael Rogas, Radyo Pilipinas. Hi, Secretary. Magandang umaga po. Magandang umaga. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Sa 3 taon po ninyo bilang kalihim po ng DILG, napakarami po ninyo mga accomplishment.
paglaban sa illegal na droga, pagpapalakas po sa kampanya, laban po sa krimen, paghahanap po ng mga wanted person. Marami po mga local leaders ang nagsasabi, bakit daw po kagad kayo umakyat sa Senado at bakit nyo po iniwanan agad ang DILG na sana ay mas marami pa po kayong accomplishment na magagawa sa mga susunod na mga panahon. Alam mo, Michael, kanya-kanya pong kapalaran yan eh. Ano po? Ang importante lang sa akin sa lahat na nagampanan ko magmula mayor, magmula congressman, magmula nung COVID time. Ako po ang chairman ng MMDA. Napakahirap dahil kalaban mo nung COVID. Ngayon, DILG. Siguro ang importante sa kwento ay maganda yung ending. Iiwan ko ang isang departamento na very cohesive, very united. Dahil sa totoo lang po, pinakamahirap ang DILG dahil napakalawak. Isipin mo, susupervise mo lahat ng mga governor, mayor, hanggang barangay captain, yung polisiya, yung policy building, kakapacitate mo yan, aalamin mo mga problema on the ground. At the same time, sinusupervise mo ang problema ng krimen, ng police, problema ng BGMP, ng congestion, problema ng mga fire truck, fire station. Pagkatapos, meron ka pang Commission on Women, on Youth, on Muslim Affairs, meron ka pang Local Government Academy, meron ka pang Public Safety College, ikaw pa chairman na Polcom. So, you have to wear so many hats. May mga araw na hindi na ako nakakatulog. No? Pero, at least, I would like to say, baka maubos na naman ang oras ko, all of these departments, no, high moral po sila. They're very cohesive right now. At kung sino man papalit sa akin, siguro yun ang maganda sa ending ng istorya. No? Maganda at united po. At makikita nyo naman ang performance nila bawat isa. Sir, during your time as mayor po ng Mandaluyong, binansagan po ang Mandaluyong City bilang Tiger City sa buong bansa dahil sa mabilis na pag-unlad po, pagdami ng mga negosyo sa inyo pong lungsod. Paano po ninyo ito magagawa? Kasakaling kayo po ay maging senador na, paano po ninyo ito magagawa para po sa ating bansa? Well, number one, no, yun po ay inawardan sa akin ni Secretary Mar Rojas. Ito'y second most economically vibrant. Kaya kami tinawag na economic tiger of the Philippines, Tiger City. At hindi lamang yun, Michael. Kami lang ang kauna-unahan na lahat ng release ng tren. Binili po namin ito. At ngayon, yung mga dating informal settlers o quote-unquote sinasabi na squatter, ngayon landowners na. No? Inubos po namin yan at pabahay namin, sariling pera po namin ang ginamit namin. Pabahay po ito ng lungsod na Mandaluyong. Yun ang inuna. At yun ang dadalhin natin dito sa Senado. Marami tayong tatalakayin. Number one, kuryente. Alam natin mahirap ang kuryente. Tayo ang pangalawa isa sa pinakamahal sa buong ASEAN. Tingnan natin, bakit nagkakaganon? Yung bang mga VAT, yung ating mga grid, no? In fact, sa isang hearing, sinasabi ito ni Kusi noong 2021 sa Senate hearing. Meron tayong excess na 2,543 megawatt, no, na power sa Visayas at Mindanao na pwedeng i-augment sa Luzon. Pero ano nangyari? Hindi nadala because yung transmission line kulang. Hindi ba? Isipin mo kung bumaba ang kuryente mo. This will mean dadami manufacturing, dadami po ang trabaho. At pangalawa, siguro tignan din natin ang agrikultura. Ang ating mga farmers. Ito'y gusto kong tutukan. Magandang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, si Sakiko, no? Unang-una na magsasaka. Magpa 5-6 yan, uutang yan, sigurado. Siguro, importante tulungan natin. Yung ginagawa nilang ngayon, gagawin nilang 2% kung maganda yan. Institutionalize na natin para mawala sa lahat sa magsasaka. Incentivize natin ang mga lupang agrikultura dahil baka mag-convert sila. Kung kailangan babaan mo realty tax, babaan mo. No? This is the kind of things na kinakailangan natin. It is what is called that's food sustainability. No? So yun, malapit sa sikmura, pagkain, kuryente, at higit sa lahat. Kung saan ako ngayon ang DILG governance. Ano ito? Yung Local Government Code 1991 pa yan. Yan ang Biblia ng lahat ng ng istruktura ng gobyerno. Pero luma na, nakikita natin depekto. Nakalagay dito ang barangay, ang papagawa ng barangay road. Hindi na po pwede yun. Yung polisiya sa agriculture, din-evolve natin, effective ba ito o hindi. Sa kalusugan, sinasabi rito, lahat ng probinsya kailangan may tertiary hospital, sabi ng code. Pero hindi lahat pinanganak ng mayaman.
May mga probinsyang mahihirap. Hindi nila kaya ito. Dapat pasukan ito ng national government. So yun, aside from the fact na of course, ang ating criminal code is already outdated. Being a lawyer myself, tayo lang yata ang may batas na dischero. Dischero is basta ano ka sa adultery, hindi ka makakapasok within a certain area. Maski sa Spain, wala nang dischero no? So, maraming pwedeng gawin sa Senado. Mon Galvez, TV5. Sec, magandang umaga po. Mon Gualvez from TV5. Yeah. Sir, given those somehow accomplishments you had at saka mga nagawa po from local government, how are you preparing as well sa pagharap po sa mga bashers? Or sabihin natin sa social media, how are you ready to face those at least masabi ho yung mga accomplishments that you had? Given na sa top 12, pumapasok ko kayo sa ilang survey pero nasa bottom. Well, ako'y naniniwala na unang-una bago mukha po ako. No? Ang aking first time na may abalos na papasok po sa politika. Given yan Pero naniniwala naman ako mapanuri ang ating mga botante. No? So I'm offering myself dito po sa nagawa ko nung ako'y mayor, nung ako'y DILG, nung ako'y MMDA. Mahirap din yun, COVID yun. And you have to unite at naging template nung araw ay ang Metro Manila. Bashers, wala akong problema sa bashers. Basta alam mo sa puso mong tama ginagawa mo. Kung lahat ng bashers sa asikasuhin mo, hindi mo mapupuntahan ang pupuntahan mo. No? As long as alam mong tama ito, no? Let's do what is right. No? And of course, natural lang kritisismo. Pakinggan mo naman ito. Tingnan mo, baka tama naman sila. I-research mo. At kung tama naman ito, i-correct mo yung dapat mong gawin. Pero yun ang babash lamang kasi yung term na bashers, binabash ka lang for no reason at all. Pabayaan mo na. Pabayaan mo na sila. Kung lahat ng kumakahol sa kanto, titigilan mo, hindi mo mapupuntahan ang pupuntahan mo. Ang dami kong pinagdaanan na ganyan. At hindi ko sila pinansin. Ang importante, mission accomplished, nagawa ko po yung dapat kong magawa. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Secretary.